Magandang araw po muli mga kababayan. Kuya Mamo po at muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook page upang makibahagi po tayo sa talakayan dito po sa mga isyong ganap dito po sa ating bansa sa kasalukuyan. Pero bago tayo tumulak mga kababayan sa ating paksa ay binabati ko muna po ang ating mga kababayan na Luzon, Visayas, Mindanao at maging ang ating mga kababayang narin sa ibayong dagat. Magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa maayos naman tayong kalagayan at ligtas naman po tayo sa anumang kapahamakan. Well, mga kababayan, as usual, pag-usapan po natin muli itong mga anomalya din ng ating flood control project dito po sa ating bansa. At ang itampok natin mga kababayan sa ating vlog sa ngayon ay ito pong si Congressman Richard Gomez ng 4th District ng Leyte. Ngunit bago po tayo mga kababayan na tumungo doon sa ating talakayan sa oras na ito ay makikipag simpati lang po tayo mga kababayan doon po sa namayapan ating kaibigan na nariyan po sa Cavite City ngayon. Ito pong si Arnolfo Difuto. Condolence po sa kanyang pamilya at sa ating mga kababayang nariyan po at nakikiramay sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy na po tayo mga kababayan dito sa ating talakayan at bigyan po natin ng pansin ito pong himotok nito pong isang mayor dito po sa Matag-Ub, Leyte. Ito pong si Mayor Bernie Tacoy. At ito po mga kababayang mayor na ito ay siyang naglabas mga kababayan ng ulat na tungkol po ito mga kababayan dito po sa proyekto nito pong si Congressman Richard Gomez dito po sa 4th District ng Leyte. At ayon po sa kanya, hindi sinabi sa kanya o hindi ipinaalam sa kanya ng naturang congressman na dito pala sa kanyang lugar gaganapin itong proyektong ito. At hindi nga po mga kababayan tagal, ito pong flood control project na ito po ay nasira nung kasagsagan ng panahon ng malakas ang baha at lalong tumindi po yung galit nitong si Richard Gomez nang ito po ay pag-usapan sa social media. Ito po mga kaubayan si Richard Gomez kung titingnan natin ay napaka-professional na tao at alam naman natin na ito po ay kulang pa sa karanasan bilang politiko at hindi yata sinabi ng kanyang asawa na kapag ang isang tao ay gustong pumasok sa politika ay dapat habaan yung pasensya, habaan yung PC at darating talaga ang araw na makaka-encounter sila ng iba't ibang uri ng mga pagbabas dahil po sa mga proyekto, dahil po sa pagkatao, etc. At dito kasi mga kaubayan, yung nangyari dito po kay Richard Gomez, matapos po itong ilabas ng mayor na ito pong mga maanumalyang proyekto nito pong si Richard Gomez dahil ito pong project na ito mga kababayan ay nag-iba ng hindi pa nagtatagal. So ibig sabihin, substandard ito at kulang talaga ito sa tamang materialis upang maging matatag ito pong flood control nito pong proyektong ito ni Richard Gomez dito po sa Leyte. Pero bago po ito mga kababayan, nauna na dito na ito pong si Mayor Magalong ng Baguio City ay mayroong congressman na pinatatamaan na kapag siya daw po ay naimbita dito po sa Quadcom sa Kongreso ay isisiwalat niya po yung pangalan ng dalawang congressman na may anumalyang ginagawa dito po tungkol po mga kaubayan dito po sa proyektong ito dito po sa flood control. At ito po mga kaubayan si Richard Gomez ay pumiyok
dito po sa panawagang ito ni Mayor Magalong at pumiyok po ito at talagang direkta niyang sinabihan ito po si Magalong ng hindi magandang pananalita. Hanggang sa dumating na rin po mga kaubayan yung punto na ito pong si Mayor doon po sa kanilang lugar ay naglabas na rin po ng saloobin hinggil po dito kay Richard Gomez at ito na po mga kaubayan yung dahilan kung bakit ito pong si Richard Gomez ay pinagpistahan na ngayon sa social media. At lalo pa pong nadagdagan mga kaubayan yung issue nito pong si Richard Gomez. Dahil ito pong mga kasapi ng media dito po sa Pilipinas ay nakipag-ugnayan na dito po sa naturang congressman upang hingan ng panig hinggil po dito sa isyung lumabas dito po patungkol mga kaubayan sa flood control project dito po si Richard Gomez. At nadismaya mga kaubayan yung ating mga kaubayan dito po sa atin nung ito po si Richard Gomez ay gumawa ng unethical attitude. Ang ibig kong sabihin mga kaubayan, ito pong mga text messages mga kaubayan ng taga-media ay na-screenshot ito mga kaubayan ito po si Richard Gomez at ipinost mga kaubayan doon po sa kanyang social media account na nagpapakita lamang mga kaubayan na ito po ay unethical na gawain at hindi man lang po tinago yung pagkakakilanlan nito pong mga reporter at maging ito pong mga telephone number mga kaubayan ay talagang nakita na nasa post nito pong congressman na ito. So dito, samot-sari mga kaubayan, yung komento ng ating mga netizen dahil ayon sa kanila ay hindi pa pala talaga hinog ito pong si Congressman Richard Gomez sa politika dahil talagang pikon na pikon pa ito at lalong titindi mga kaubayan ang galit nito sa susunod na mga pagkakataon na isa siya sa maimbestigahan dito po sa komisyon na tinatag ng ating Pangulo. At kaugnay mga kaubayan dito po sa isyong ito, naglabas po ng naratibo ito pong si Congressman Richard Gomez patungkol po dito sa kanyang pagkukumpuni dito po sa nasirang flood control project na ito na naiulat at ayon po sa kanya ay sasarilinin niya ang gastos nito at hindi po siya hihingi ng additional budget sa ating pamahalaan upang muling maitayo itong flood control project na ito na una na pong naiulat na nagiba ngayong nakaraang baha po. So dito mga kababayan ay magbibigay po tayo ng opinion hinggil po dito sa attitude na ipinakita nito pong si Congressman Richard Gomez sa publiko sapagkat ito pong kanyang ginagawa o kanyang ipinakita ang pag-uugali ay hindi po ito nararapat sa isang tulad niya na congressman sapagkat ang isang lingkod bayan mga kababayan ay dapat mahaba ang pasensya, mahaba ang pisik at mahaba ang pag-uunawa papaano na lang mga kababayan kung ito pong mga isyong ito ay hindi totoo. Nakita naman po natin mga kababayan na mayroon pong resibo, mayroon pong ebidensyang ipinakita yung mayor. At sa pool dito mga kababayan, ito pong si Richard Gomez sapagkat sa mga susunod na araw na kapag itinayo na po o umusad na po itong pag-iimbestiga dito pong komisyong itinayo ng ating pamahalaan o ng ating Pangulo ay tiyak na pong maisasama sa listahan ito pong si Richard Gomez. So dapat mga kaubayan, ang isang politikong tulad ni Richard Gomez ay makinig at makiramdam at makipag-ugnayan, makisama sa taong bayan sapagkat siya po ay halal ng bayan at kung siya man po ay walang anumalyang ginagawa ngayon ay panindigan niya at ipakita niya na wala po siyang kasalanan at wag pong daanin
doon po sa mga profesional na pagkilos. At sa ganitong uri po mga kaubayan ng pag-uugali ng isang congressman ay maaari po itong sampahan ng reklamo dito po sa Kongreso, sa Ethics Committee para naman mabigyan po ito ng disciplinary action ng Kongreso. At ito muna po mga kaubayan ang ating impormasyon hinggil po sa mga nagiging kaganapan sa ating lipunan. At antabayan natin sa mga susunod na ganap kung ano na po ang development ng pag-iimbestiga hinggil po dito sa mga anomalyang ito ng ating pamahalaan. Kuya Mamo po at muli po tayong magbabalik sa mga susunod na oras. Bye-bye at magandang araw po sa ating lahat.